Okay guys, balik tayo sa trabaho. Ngayon, tatlo lang kami ngayon dito. Si Eddie tsaka si Enyo. Mukhang nag-extend pa sila ng bakasyon. Ito yung bangos na bangos na dinaing. Tapos ito almusal, corn beef. Ito yung sibuyas. At syempre gaya ng lagi ko sinasabi, dito sa amin anytime pwedeng mag day off ang bawat isa sa amin. Kahit anong araw, kahit ilang araw, basta salit-salit lang. Basta kung gusto nila mag day off, walang problema. Basta schedule lang. Siyempre mayroon din tayong kanya-kanyang responsibilidad sa ating mga pamilya. Kaya hindi po ang trabaho dito, hindi puwersahan. Yung presyo ng gulay ngayon medyo mataas. Yung ampalaya nasa 80 yata per kilo, 80. Tapos yung okra 70. Yung talong 70 din. Mag-aano muna tayo, magbabawas-bawas ng damo. O, kailangan nating mag-change oil, maintenance. Ito, kailangan ng change oil, mga 4-stroke na yan. Yung kay Eddie na yung ginagamit niya, okay lang yun, 2-stroke yun nilalagyan ng tuti. Nandiyan ang buhay ng mga gamit natin. So kabili muna, tsaka wala nang si Eddie, nylon pang grass cutter. Ay, sarado si Suke. Ito guys yung kailangan natin sa malaki ang ampalaya, power spray. Merong di kuryente, merong may robin. Tanong natin kung magkano. Meron kayong nylon para sa grass cutter? Nylon. Kaya niya akong dalawa. Ay, ito nga ba yun? Walang mas malaki nito. Magkano yung ganito yung power spray? Tanong ko lang. Yung may robin tsaka yung may kuryente. Ito kasi hose na mahaba lang ang kailangan natin. Pagkas magtitimpla tayo sa drum, tuloy-tuloy na yung pag-spray. Alam ko na. Ah? Yung may robin? Ay, yung di kuryente. Yung di kuryente daw. Ah, mahal pala, 16.5. Ay, mahal yung may robin. Ito, alam ko 7,000 lang to. 7,800. Oh, 6.5. Mas mahal yung may robin niya. Tsaka nga pala yung langis na pang 4-stroke, meron kayo? Wala. Hindi naman tayo makakabili nito na walang makina kasi built-in na yan.
May Robin tayo doon, sana pwedeng i-convert. Hindi naman pwede yung di kuryente kasi wala tayong kuryente doon sa farm. Leaded sandaan. Ayun, shout out. Meron dyan, meron. Taga Petro do. Thank you. Sir, anong vlog yan, sir? Dyan sa YouTube. Mahal pala yung may Robin de. Oo, this is size. Ito sana. Mas mahal ba yung dinamo? Hindi, mura lang yung dinamo, 6.5 lang. Kaya alam, sa Kaya nga, Bluetti. ay, hindi ka kaya yung leto niya. Malakas kaya yon. Ito, actually, ito pwede, alisin mo lang to. Itong kaligay niya. Tapos ko-convert yung maglalagay ka ng ano dito, yung adapter. Tapos kukonek mo lang yung ano dito. Pwede na. Kaya lang siyempre wala tayong mabibili nung ano lang. Walang makina. Kasama talaga yung makina. Hindi kasi ito ano na to eh 7,000 tsaka 7,000. Ay mas mahal pa rin siya. Mahal yung kasi may Robin eh. Sa Robin pa lang mahal na eh. Ayan, umaaraw, umuulan. Ano yan eh, kasi yung mga kapit bansa nating malalamig, nag-i-start na sigurong mag-snow niyan. Kaya isang linggo na yung kanya, makulimlim, aambon. Yan ang nakakapagpauod sa ano natin, sa talong. Mahirap sumabay sa trabaho niyan, maambon. Yan ang nakakaubot sipon eh. Kaya nga muna tayo. Nakain kami mag-aalas 2. Yan. Yan ang masarap niyan. Maambon tsaka ka dito kakain. Tapos yung ulam natin, simpleng ulam lang. Oh, talong, talbos ng kamote. Tsaka yan. Yung daing na mangus. Tapos syempre hindi mawawala yung black coffee. Nakatulog kami. Pagising tayo mag-aalas 2 na. Ayun, sarap. Tapos pagkakain tulog ulit. Uy. Yan ako nadali sa ambon na yan eh. Iisipin mo parang wala ka mo pero Bitangan na. Talagang iska na ata din larangin ito. Sok-sok na yan.
Lagi mo lang buong sakit na na. Mabad yun. No, tiga-tigalaw tayo. Uy! Ito rin lang isa na rin, sold na. Tampang nilaram niya. Look na yung talbos. Hindi na ng parang yun. Sarap talaga yung may talbos. Nilalagay ni Bingdong tumubo eh. Kung nandun niya? Sa kanal. Oo. Natubo niya talaga. Hindi, daanan ng tubig, hindi pala kanal. Ang kalimabong lang niya. Lipat mo. Oh. Nagalaw na naman si inyo ng talong oh. Kung ngayon nandun niya. Pwede naman. Bukas pwede na uling halawin yan no. Wala, marami nang maliit. Labo, parang tabi, kami na ron. Nakakante. Boneless yata eh. May tinik ba? Buya. Sarap yung talbos. Ito yung isa sa masarap sa bukid. Maambon-ambon. Oh, tsaka tayo matulog ulit. Pwede tayo magduyan, hindi mainit yung ano eh. Ay, ayos ko swimming kayo. Corn beef. Yan, sa pusa. Oh, si ikaw Dolpo ha, wag mo kami haabulin ha. Oh. Boneless bangus ka pa. Pag kasi, oh, natinik na yata. Boneless yan, natinik ka. Kaso ni parin pa dito eh. Tsaka yung babae, pag dumadaan kami, nahabol kami. Pero pag tumigil ka at naamoy niya na kami, titigil na. Ayaw nila nung nakasasakyan ka tsaka kadadaan sa teritoryo nila. Ay, tumigil din. Nabawas na ng ano si Henyo, anong damo.
Iniisip ko kung papalitan namin to, siguro pwede pa eh. Ito kasing nylon, ito kasing tali na to, isang gamitan lang o dalawa, magagapok na. Pero palagay ko pwede pa. Kung depende ko sa kung ano itatanim natin. Pwedeng pipino, pwedeng sitaw, pwedeng upo, pwedeng talong. Pero yung sinasabi kong ampatola, siguro hindi muna ngayon dahil patag-araw eh. Maraming magtatanim ng ampalaya pagka ganyang buwan. January, February. Naman tayo sa supply. Oversupply na naman tayo. Tatimingan natin yung medyo siguro patag-ulan. Total hindi naman ito binabaha. Ang itim na yung langis. Na-change oil na ba ito, de? Hindi pa yan, nadagdagan lang. Oo, maitim na rin. Marami ako nakikitang tusok sa talong. Pero hindi tayo pwede mag-spray ngayon dahil maghahalaw tayo bukas, mag-harvest tayo. Pagkatapos ng harvest saka tayo mag-spray. Medyo naano tayo sa ulan. Halos kalahating araw ang ambon. Mahirap naman makipagsapalaran sa ganun. Madali tayo na sipon at ubo. Bukas baka maitayo na namin yung balag, poste. Tapos ito pag nalinis na, linisin pa namin yan eh. Siguro tama, by January na nga to. Unahin lang namin yung ampalaya. Ito kailangan maihabol to ng bago matapos ang taon. Yan talaga yung trabaho. Pagka hindi kaya, huwag pilitin. Hindi naman nakukuha sa biglaan yan. Nalinis na ni Henyo eh. Oh. Yan, kagaya yan guys, meron nga palang mga nagtatanong. Ito, may uod dyan sa loob. Pag daw ba pinutol to, considered as pruning na. Opo, mag-aano po yan, magsasanga pa ulit yan. Sa loob ang uod yan eh. Kaya lang sayang yung kasi ito may bunga na to eh. Marami ako nakikita kasi nag-aambon, malakas dumami yung uod niyan. Hanap tayo nung papakita ko sa inyo kung paano sumasalakay yung stem borer. Kanina may nakita akong lalaki.
Pero pag yung nako, ano kaya to? Ayan. Diyan yung uod niya sa loob. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan ang uod o. Kita nyo. Malabo eh. Ayun. Ayun. Napisao. Ayan. Ayan ang uod. Kaya kahit isprayan mo yan, andyan pa rin yan sa loob. Buti nga hindi masyado eh. Dati yung sa farm 2 namin, ayan oh. Ayan. Hindi niya sa loob. Yun oh, laki oh. Ayan oh, ay pumasok sa loob. Papatay niya yan. Uubusin niya yung sanga na yan pagka hindi mo pinatay yan. Ayan siya, ang laki. Oh, buhay pa. Oh. Diba? Yan yung isa sa pinakamahirap na ano ng talong. Ngayon lang naman yan pagka bata sila, yung kasalukuyan silang nagdudumalaga. O kasalukuyan silang nagbibigay ng bulaklak, nag-uumpisa. Yan kabanguhan sa kanila. Pero pag yan nagkaedad na, wala na, mawawala na rin. Sa una lang naman yan Ito lang yung inaalala ko, yung naninilaw na dahon. Minsan hanip yan hindi lang natin makita. Ganda ng bunga yung pampitasin na yun bukas. Minsan kailangan nating alisin to yung mga dilaw na dahon kasi pagka hindi natin inalis parang nahahawa sila. Tapos wag nating itatapon dyan sa puno din nila, kailangan ilayo natin kasi nandyan lang yung ano nyan ayan o. Yan yung grass cutter na mai-recommenda ko sa inyo, yung Kawasaki 2-stroke. 4 years na sa amin yan, pero hanggang ngayon buhay pa, wala pang issue. Spark plug lang ang papalitan yan pag naglolo ko. Yung 4-stroke kung binili, yung Honda, ayaw na nilang gamitin, medyo makulit daw. Pero sa pagdating sa yung pang spray, yung di gasolina, mas maganda yung 4-stroke kaysa dun sa 2-stroke. Nga pala guys, gusto ko magpasalamat sa lahat ng bumati sa akin, sa amin, sa Facebook, sa YouTube, lahat ng nag-comment. Maraming salamat po. At hindi ko man kayang replyan lahat, pero nababasa ko po yun. Maraming salamat po.